Lagpasan yung college. Sa pera talaga is nangutang talaga kami, nasa utang talaga ako. Anong may advice mo sa kanila para magsumikap palalo at magpatuloy bilang empleyado? Magpatuloy ka kahit na sobrang hirap, kahit na hindi mo na maramdaman yung pahinga. Yan, dito si Joanna Marie Ferrer, sa employee ng 5 years. And ayan, may mga question lang ako sa iyo para makapag-inspire tayo ng mga tao na bilang empleyado is may tagumpay din. Hindi lang sa mga negosyante kundi sa empleyado din. Ayun. Ano ang nag-push sa iyo para maabot mo ang mga narating mo ngayon? Nag-push sa akin. Siguro yung hindi ako tumitigil hanggat hindi ko nakita yung gusto kong matupad, yung gusto kong mangyari sa buhay. Ang pinaka hindi nag-push sa akin is yung self ko mismo. Kasi kung hindi mo lang gusto yung makakating doon, hindi ka makakapunta doon. Kasi nawala yung papa ko, buntis si mama. Ang time pa namin nun is walang ibang pinagkukunan ng pera yung pamilya namin kundi yung trabaho ni papa. So parang napilay literal yung pamilya namin. So ang hirap, araw-araw di mo alam kung saan ko ng pagkain. Ang ano ko pa nun, nag-aral ako PUP, tapos Bulacan yung inuuwian ko. So nagbabaon ako ng 200 per day, 100 plus yun yung pamasahe ko. So araw-araw yung bumabiyaya ko. Ang hirap. Tapos dumating sa point na yung baon ko is inutang na lang namin sa tita ko. Buti na lang tita ko yung never siyang nagreklamo kapag nangiram kami para madaling araw kakatok sa kanila. Utang, bayad, utang ulit. Parang naging ganun na lang yung routine. Tapos ang struggle pa nun nag-stop si ate ng pag-aaral. So parang ang naging pressure sa akin na kung hindi ako kilos, anong mangyayari sa buhay namin? Walang pagbabago, ganun pa rin, gigising ka, aral ka, utang, bayad. Ang higa parang dumadating pa sa point na iyak ka na lang umaga kasi wala kang pambaon, bis na bis ka na, ganyan, may exam ka. Kaya mo kasi tiisin yung pagod, ganyan. Yung pag mismong pera na, yung wala ka nang magawa kasi hindi naman ako makapag part-time job kasi nga madaling araw alis ko sa bahay, gabi na ako umuwi. Hospital pa ako, di. Dahil malayo ang pinupunta mo is PUP, then Bulacan. Ano mga naging motivation mo para magsumikap at magpatuloy kahit walang baon, walang pamasahe? Paano mo siya nagagawa ng paraan? Gusto ko talaga umalis sa sitwasyon na yun. Kailangan mo i-push yung sarili mo sa kung ano pa yung kaya mong gawin para magbago yung sitwasyon ng buhay mo. Araw-araw ka nagdadasal, parang bakit nga ba nangyari ito, ganyan. Pero mag-realize mo na pinapatatag ka ng panahon ng araw-araw na nangyayari sa buhay mo. Diyan ka na lang ba? Parang pag yung depression ko, parang hanggat hindi mo piniling tumayo, hindi ka usad, hindi ka mawawala ng sitwasyon na depressed ka pag hindi mo tinulungan yung sarili mo. Namulat ako isang araw na bakit nga ba ako nandito? Kahit papaano is na-endure ko na yung parang kalahati ng pagsubok ng college life ko, ba't ako titigil pa? Kasi pag graduating na ako, ako na depressed. Tinulungan ako ng pamilya ko, tinulungan ko yung sarili ko, kaya ako nakaahon doon. Hanggang sa naiyak ka na lang kasi isang araw. Kaya naman pala magbago ng sitwasyon mo isang araw, kaya mo pala makapagtapos ng pag-aral na kahit sa simula parang imposible. Ang pangarap ko kasi talaga, kasi yung bahay namin sobrang liit lang, parang sa sobrang liit niya, yung parang kwarto lang ng iba. Dito ako nagpapunta ng bisita kasi naiya ako sa bahay namin. Kasi pasok mo, kita mo na lahat ng parts ng bahay, ganyan. So parang pinaka-pangarap ko kasi pataasan yung bahay namin. Parang parang hindi naman nakaya makakita. Yung komportable buhay ba? Hindi yung araw-araw na stress. Saan ko kuha ng pera, latas ng kapatid mo, pambaon, ganyan. Parang freedom man lang na kahit pa may kailangan ka, may mahuhugot ka. Hindi yung pag may kailangan ka, utang ka. Sumikap ka talaga. So, I've been working for 5 years na doon sa same company na pagka-graduate ko. Parang yung incentives, yung mga bagay-bagay na na-achieve mo sa sweldo mo. Parang halos lahat ng sweldo ko, parang una kong pinundar is gamit sa bahay. Tapos nag-ipon ako si mama nag-ibang bansa na noon. Yung nag-work ako si mama, pinili niya mag-ibang bansa. So naghati kami dun sa pagpapataas ng bahay. Tapos wala, nakakatuwa kasi kada sahod ko parang may nakikita kong nagiging bunga nung pagsusumikap ko dati. May time pa na iiyak ka na lang kasi
Lord, posible pala. Posible palang makita mo yung mga dating ini-imagine mo lang. Kabilang ang kama, paayos yung bahay, kusina, lahat. May TV na, may lamesa, may sofa pa, may kwarto, ganyan. Parang alam mo yun, iisipin mo na kaya ka palang yung sitwasyon na gusto mo. Kung hindi ka susuko, hindi ka titigil na para makabot mo yung mga gusto mo sa buhay. Kasi kung tinutulungan ka ng kumpanya, gawin mo yung part mo. Bigay mo rin kung ano deserve ng company. So for 5 years, nagstay ako. Ang laki ng utang na loob ko. Dahil nga nabago yung kahit pa paano yung buhay namin. Ba't hindi ko ibigay yung best? Hindi pwede na binibigay nila sa yung deserve mo. Tapos hindi parang bare minimum lang din yung ibibigay mo. Parang ang unfair naman nun, di ba? Siyempre, hindi naman natin may iwasan ang sa pagtatrabaho, sa negosyo man or employee is mararanasan nating mag-breakdown or mapagod, ma-overwork and overload yung trabaho. Paano mo na-handle ang burnout sa pagiging empleyado? I admit naman talaga na may part na nakakasawa na yung parang pag kasi empleyado ka parang routine na lang. Parang ano ba yan yung papasok ka na naman, uuwi ka, ganyan. Routine na lang, araw-araw na ganun kahit yung buhay mo, wala bang bago, hindi na ba magbabago, ganito na lang ba. Ang nakapag-push sa akin sa mga burnout kung ganyan, mga low moments ko, hanapin mo yung ikakasaya mo, parang isipin mo kung bakit ka ba nandun. Bakit mo ba pinili? At saka ang pinakaisipin mo is, bakit mo siya sinimulan? But once na kasi na bumalik ka dun sa part na ba't mo siya sinimulan, ano yung mga pinaghirapan mo para makapasok o para makuha mo yung trabaho na yun, bakit ka susuko? Parang bakit mo siya i-give up easily kung pinaghirapan mo siya makuha? Ano naman mga may advice mo bilang sa mga kapwa empleyado na patuloy na nagsusumikap at nagpapatuloy kahit nahihirapan, nababurden or sobrang nabibigat sa trabaho? Anong may advice mo sa kanila para magsumikap palalo at magpatuloy bilang empleyado? Unang-una is proud ako sa inyo. Sobra. Lalo na yung mga part-timers, yung parang nag-aaral, nagtatrabaho na. Dadating din yung time nyo. Dadating yung time na hindi na kayo iiyak, hindi na kayo mahirapan. Hindi naman talaga mawawala yung ganung hardship kasi yun yung nagpapatatag sa atin eh. Yun yung parang tumusubok sa atin sa araw-araw eh. Walang problem, wala din namang solution, wala ka rin, hindi ka rin magiging matatag. Ang ma-advise ko lang is magpatuloy ka. Kahit na sobrang hirap, kahit na hindi mo na maramdaman yung pahinga. Basta, alam mong umuusad ka, huwag kang titigil. Be consistent. Yeah. Alright, yun lang guys, and thank you for watching. Hintayin nyo yung mga next episode or next na ipag-usap natin sa iba't ibang tao na empleyado, negosyante man yan, ano man mga karir nyo sa buhay, is talaga makakapulutan ng aral. Ayun, stay tuned lang sa mga next nating video na ipapalabas sa J Skin Art, and yun lang. Thank you. Bye.